Mga kababayan, magandang oras po sa inyo lahat. Nandito naman po tayo para patunayan na sinungaling si Bongbong Marcos. Dinala si ex-President Rodrigo Duterte sa Hague. Pinahuli. Hindi dapat dahil tayo may sariling sistema, may sovereign nation tayo, may sarili tayong justices, insulto sa justice system natin. Hindi dapat dinala sa Hague. Para patunayan sa inyo, kahapon lang, nag-meeting na ang kabinete ni President Trump. Eto, basahin nyo yung pinag-usapan nila, pakinggan nyo sa Facebook ko, ilalabas kayo na maling-mali ang ginawa ni Bongbong Marcos kay President Rodrigo Duterte. So, inaasahan po natin na sa lalong madaling panahon, mayuuwi din natin si ex-President Rodrigo Duterte na kinakatakutan ni Bongbong Marcos dahil sa mga malaking nakawan na ginawa nila na binibintang sa mga congressman, kontraktor, mga senador, lahat. So, etong patunay na maling-mali si BBM sa sinasabi na paghuli kay President Digong Duterte. Hello po, magandang gabi po. Magandang gabi sa lahat ng mga listener at saka viewer ng Windrush Fortune. Ngayon po ay mayroon po akong babasahan again. Gagamitin natin po ay ang American cards. Ito po yung American cards. Tinanggal po natin dito yung Joker. So, gagamit po tayo ng American cards para alamin ang kalagayan po ng ating dating presidente, Tatay Digong Duterte. Makinig po ang lahat. Again po, ito ay for entertainment use po. Kung ano man po ang mabasa ko rito, ay dumidepende lang po ako kung ano ang lumalabas dito sa hawak ko ng American cards. Ang ininak ko pong yun ay pangalan ng ating dating presidente. Ayan po. Nirambol ko po siya ng ganyan. Kukuha po ako dito sa iba't kanan, kaliwa, gitna. So, kita nyo, plain na plain po yan. Dito po tayo. Third na diamond o 3 na diamond na nakita nyo po yan. Nakaharap po yan. Kung dito kayo, ang ibig sabihin po ng 3 diamond ay isang lalaki. Yan, lalaki po. My gosh, ito po ay isang kwarto o selda o ito ay isang nagsisignify siya ng 4 na sulok. Isang lalaki, ayan po ha, isang lalaki na napansin niyo po bakit alam ko na yon ay na selda kasi po isang lalaki na nasa 4 na sulok since ang pangalan niya ang ininak ko dito, yun po ang magre-reflect. At isang babae na may puso na mapagmahal. So, alam na natin po ito kung sino. Ang ngayon po ay nagpupumilit at gumagawa ng paraan. Paano nalaman po na nagpupumilit? Nakita nyo po na may dala siyang bulaklak. Yung bulaklak pong yun ay ibig sincerity, loyalty, and eagerness. Yun po ang ibig sabihin yan. So, nagre-represent po ito ng isang anak. Maaaring asawa o anak. Since ngayon po sa nakikita natin, anak po ito. At alam na po natin kung sino siya. Siya po ang vice-presidente na si Ma'am Sara Duterte. Yan. Duterte yan. Kinukorek ako pero pasensya na po kahit may ano talaga. At nakikita niyo po ito. Ito po ay isang bulaklak na ang ibig sabihin po pag ito po ay ating idinikit doon po kay Ginang Duterte, Sara Duterte, ang mangyayari po nito ay kagustuhan. May nararamdaman po siya na panganib sa kalusugan ng kanyang ama. May nararamdaman na po siya na panganib sa kalusugan ng kanyang ama at yun ay kagustuhan na po niya na mapabilis ang lahat. Kaya po alas na bulaklak na gumagalaw, lumalago, nagwo-wave. Ibig sabihin, nagmamadali. Yun po ha, nililinaw ko po sa inyo, nagmamadali. Ito naman po ay isang anak. Maaaring ito po yung anak na lalaki. Kaya nasabi ko agad anak. Kasi
may puso, pagkatapos lalaki siya, at may katungkulan din naman po. Ang sa ngayon po, lahat sila po ay nababahala at nagmamadali. Hindi ko alam kung bakit, pero halos hindi na nila maisip kung ano ang sitwasyon kasi nagmamadali po sila. Ito po ay hindi ibig sabihin ay salapi. Maaring sa ibang kondisyon, maaring ito'y ma-convert into salapi. Pero ito po, sa sitwasyon na ating binabasa ngayon, ito po ay delikado. Ibig sabihin po ng delikado, kinakailangan masuri, mabuti ang kalagayan po ng ating dating presidente, Duterte. Nanganganib po ang kanyang kalusugan. Lalo na po, ang ibig sabihin po nito ay pagtaas at pagbaba ng dugo na may kinalaman sa matamis. So, ang diabetic po niya ay baba at taas at maaari po siyang magkaroon ng stroke. So, kinakailangan po siyang agapan. Ito po ay dumidepende lang po ako sa nababasa ko. Iyan po. Kita nyo naman pulang-pula, ibig sabihin dugo. Sobrang taas, ibig sabihin. At bakit siya ay napakapula? Dahil ito po ay may kinalaman sa diabetiko o tamis. At may kinalaman din po ito sa nagpa-fluctuate na kanyang pressure na dugo na maaari pong maging cause of pagkabagsak or sinasabi natin ng depression na dala noon na maaaring, wag naman po sana kasi pangit po ito, atake. Hindi lang atake, maaaring stroke. At sa magiging lead into matinding problema sa kalusugan. Ayan po. My gosh! Ayaw ko na po sanang basahin ito. Pero ang kinalaman po nito, it may lead to death. Nakita niyo po? 10 na sakit. 10 sakit. Ibig sabihin lang, hindi isa, dalawa. Ibig sabihin nito, sobrang taas ng tensyon sa kanyang kalusugan, ng dugo, tamis, at depresyon. Pero tinungbasan po siya ng itim na baraha. Ang ibig sabihin po nito, worst to worst scenario, sana huwag. Maaari po siyang bawian ng buhay kapag ito po ay hindi naagapan. Wala po akong ano nito ano bang tawag dito, adlib or something. Ito po'y binabasa ko po. Ito po, kitang-kita nyo. Mula sa karamdaman na pula, naging itim. So, anong ibig sabihin po nito? Ayun na po ang humusga. Wait, baka magkabaliktad. Yan. Worst to worst scenario po, sana naman, wag naman siyang kunin ni Lord. Kasi, alam niyo po ba na ang 7 ay depresyon? Alam niyo po ba na ang 7 ay tampo na nasa damdamin niya? Alam niyo po ba na ang 7 ay ang pagtatanong kung ano ba ang kasalanan kanyang nagawa? Kung deserve po ba niya ang ganitong sitwasyon? 7 po yan, palakol. Ang ibig sabihin po niyan, ang aking pang binuo ay chinachap-chap o ito pa ang karapat-dapat na matanggap ko. Yun po ang ano bang tawag ko tuloy? Yun po ang nagpapatrigger sa kanya ngayon. Yun ang paulit-ulit na dumarating sa kanyang isipan at depression. Kaya po siguro, yung health niya ay naapektuhan. Binabasa ko lang po, tagabasa lang po ako Makinig pong mabuti, ini-interpret ko lang po. Queen, ang pag-asa niya ay ang mga taong nagmamahal sa kanya. Yun po ngayon ang hinihintay niya. Nasaan ang mga taong nagmamahal sa kanya? Kaya po, Queen, kasi siya po ay naglingkod sa inang bayan. Napansin niyo po ito? Ito po ay inang bayan, babae. Ito po ay ang pag-ibig niya sa inang bayan. Ngayon po tinatanong niya, nasaan ang pag-ibig na ginawa ko? Nasaan ang mga tao na nandyan sa inang bayan ko? Yun po ngayon ang hinihintay niya na siguro makakapagbigay sa kanya ng malaking tulong upang labanan ang nararamdaman niya ngayon. At nasaan po ang mga hinubog niya, minahal niya? Ito po ay nagre-represent po ito ng mga taong na ipagtanggol niya, nabigyan niya ng magandang buhay sa politika, mga kaibigan, mga tao na
Paano ba yun? Kasi American cards ito, hindi kagaya tarot kitang-kita. Basta ito yung nagre-represent ng mga tao, hinahanap niya mga tao, hinahanap niya yung sagot, hinahanap niya yung katarungan. Ito po yun. Yan. Pero sa kabila po ng lahat, iniisip niya, handa siyang mamatay para sa kanyang inang bayan. Ayan po, ayan nakita nyo, 4. Ano ho ang 4? Oro, plata, mata, oro. Ginto niyang minahal ang inang bayan. May ginawa man siya o wala, hindi natin masasabi, pero isa lang po ang nagsisignifies ngayon sa puso't isip niya. Kung mamamatay daw po siya, kaya ako naman nasabi yon, baka sabihin may script na naman, ito po yon. Kung mamamatay daw po siya, ito ay dahil po ginawa niya ang kasulatan na nasa 4 na papel bilang isang presidente. Ayun po. Dating presidente, di ba? Bago ka naman maging presidente, may pipirmahan ka, panunumpaan ka, at yun ay nakasulat sa papel. Yun po ang signifies ng 4 na heart. Ayan po ha, malinaw ko yung pinapaliwanag sa inyo. My gosh. 6. Ang daming magtitipon, ang daming nagtitipon. May paparating po na maraming pagtitipon, may paparating din na maraming sisimpatya, at may paparating din na hindi na mapipigilan. 6 po yun. Maaari itong 6 na to ay pag-ibig at simpatya po sa kanya. Ayan po. Bakit puro sa kanya? Kasi siya lang naman po ang itinap kong pangalan dito. Kaya, yun po ang good definition bakit siya lang ang nandito sa American cards na ito. 5. Ano po ba ang 5? Pag-aaklas ng isang maliliit at malalaking idea, pero ito ay magkakaroon ng impact sa ating ekonomiya at mag-uumpisa sa 5 yung institusyon na malalaki na papasukan ng mga iba-ibang nasyon ang magtitipon-tipon. Hindi ko po alam bakit. Ayan, magtitipon-tipon po. 5 po yun. Lagi ko pong tagabasa lang po ako. At 2 lang po ang adhikain. May uwi po siya. Ito po. Ibig sabihin po, may magsasagawa ng isang malawakang protesta upang may uwi po siya. Ayan, dalawang option. Maaaring ito ay may uwi o ito ay maaaring magbukas na ng panibagong pagsasama-sama. Naiisa ang idea. Maaaring ito ay kumontra sa ating gobyerno. Kaya sana po, both side po, ako po ay nananawagan na pag-isipan ang lahat ng bagay. Pag-isipan po ang lahat ng bagay. Kinakailangan po na mag-give way ang both side na kung ang gusto ay maiuwi ang ating presidente. Yun po yung idea ko lang at comment. Kasi po yun ang nakita dito. Sana mapagbigyan para hindi na lumawak pa. At para kung ano't ano man po ang mangyari sa ating dating presidente, ay hindi ma-blame ang ating ngayong presidente na nakaupo. Yun po ay malinaw na aking komento. Kaya makikita nyo na ako ay pantay. Gusto ko lang ay maayos. Pero sa nakita ko pong ito, pag nagmatigas po ang ating gobyerno, magkakawatak-watak po ang ating mamamayan. 3. Magiging silang watak-watak, malunggay. At pipilitin nilang gumawa ng isang marahas na galaw para ang papel na nilagdaan kung sino man po ang nakaupo, lahat ng nakaupo, hindi ko po alam kung presidente ito o ano, na may kinalaman dito sa ating dating presidente Digong Duterte, ay mapawalang bisa ang papel na iyon. So, anong ibig sabihin nun? Mapapawalang bisa dahil itim. Ibig sabihin, yung papel niya is pipilitin nitong mga taong ito na makababa o mawalang bisa ang kanyang panunungkulan. Ayan po, hindi ko po yan inano. Tingnan nyo, papel iyan. Kapag maganda, pula. Kapag itim, anong ibig sabihin? Kahit naman po sino, ordinary, makakaintindi. Ito po ay papel na nilagdaan. 3, mga tao, bakit pareho silang itim? Pipilitin nila itong mapawalang bisa. Ito po ay ang mga nakaupo ngayon. Kaya, anong ibig sabihin nun? Maraming rally, maraming mga oppose. So, magiging magulo. Magtatagumpay ba sila? Magtatagumpay ba
para kay Tatay Digong Duterte o hindi? Yun po ay tanong sa akin. Sasagutin ng ating American card. Singko. Magdadagsaan ang maraming tao mula sa iba't ibang parte ng daigdig. Makikisama at makikisimpatya at makakagawa ng kalahati ng porsyento ng populasyon upang magsama-sama. Naku po, ano ba yan? 2. Malapit na po itong mangyari. 7. Kapag ang isang katawan ng isang tao o na may karamdaman ay hindi po naiuwi, mapupunta po ito sa matinding gulo. Yun lang po ang masasabi ko. Salamat po. Again po, ito ay for entertainment use lang. Ako po ay nagbabasa according to my cards. Kung again po ha, kung ano po ang inilagay kong pangalan dito, yun lang po ang i-reflect ng American cards. Kaya kung magtataka kayo bakit puro kay dating Tatay Digong Duterte, dahil siya lang po ang iminanifest ko sa card. Salamat. Sinong may birthday ngayon? Sige ba? Huwag ka mahiya. Dumarin's talaga. Sino pa dito? Stand in front. Sigurado, narinig ninyo, birthday, January na ngayon ha, hindi December. Birthday ninyo ngayon? Ngayon? Pero ngayong buwan na to. Sir, today lang, sir. Sir, today lang, sir, or January? Today lang, sir. Bilang Today lang, sir. Ngayong araw lang, sir. yung ito yung may araw na ito, pero yung Birthday ngayong araw. yung itong araw na ito dito, pero yung January, January. ito lahat bilang. Dito yung ngayong araw. Itong araw na ito. Sir, 8 yung today, sir. Bakit yung nag-birthday ngayon, mga gwapo, yung kayo hindi masyado? 8 yung today ngayon. Ang mag-birthday ngayon, sir. 8, sir. Okay, I'm going to give you ibigay din sa pamilya ninyo, ha? Sa asawa. Ito para sa birthday ninyo, pero itong pera na ito, hindi ito pang inom. Hindi ito pang... banta kayo sa akin. Suntukin ko kayo. Ibigay talaga ninyo sa asawa ninyo. Okay? Pati dito, wala na. Lahat ng January na. God damn it, make a count. And I will... 50,000 rin. Si Senator Bongo, marami Ako tanan tagaan mo na birthday na lang og sa 3 million reload tanan sila. Wala man sila reload. kung eh, Tanan sila. Nag-andam na lang sila like 3,000 plus reload. Each na birthday ko lang. Dagan man sila. yung birthday ngayon, Lahat kaya na to. Sina? Yes, sir. Pero ihabol yung 50,000. I'll give you 50,000 each. Ito, ibigay ko lang sa inyo para may mandala kayo. Birthday gift ko sa inyo. Yan, hindi yan sa girlfriend ha. Hindi pang girlfriend yan. Ganin nyo sa anak ninyo kung ayaw ninyo.
Ay, China. China yung mga hindi awardee, Yung mga hindi awardee, para meron matatanggap sila lahat. Ibalik mo. Bakit mo kinuha yan? Kasi meron natagaan yan. Mapatay ka ng ikaw Lahat ni... ng mga sarapan. Advance lang yan, advance. Yung awardees. Okay, ganito na lang. Give me a listing that I'll try to send the money tonight or tomorrow. Pinaka-latest is tomorrow. 50,000 for those who were born in the month of January. Pakire, kasi nag-ano na kayo, raise your right hands, yung pinanganak January. Count natin meron, ha? 1, 2, count mo na lang mga pagkuha ng listahan. Si Mark na lang, para malaman natin. Raise your right hands, para i-count ni Mark. Wala itong speech. Sige kay ganyan po. Wala yan. Speech na niya. I-gift na lang natin. Subuti pa. I'll send you the 50,000 by Wednesday. Okay. The latest will be Wednesday. Okay lang, lahat. Tapusin ko ba itong speech o pira-pirahin na lang natin ito? Hindi, just to honor, para lang naman sa namatay ng mga sundalo. I will read my speech. Such heroism was in full display during the Marawi operations. The 103 officers and 1,800 enlisted personnel who joined our all-out offensive against the enemy successfully regained the Mapandi, Bangolo, and Mashu bridges and recovered more than 80 million pesos of cash and checks. It does mali ito. It does that we confer the order of Lapu-Lapu with the rank of Kampilan and Kamagi to our valiant soldiers of liberating Marawi from the lawless elements. I hope that this honor, all of you will be inspired to continue to embody strength, fortitude, and resilience, and ensuring lasting peace in our homeland. Once again, I salute you. I acknowledge the Philippine Marine Corps for its invaluable contribution and accomplishment in the areas of internal security operations, maritime security, patrol, and interdiction. I urge you to continue working with this administration not only in promotion of peace and order, but also humanitarian and disaster response in times of natural and man-made disaster. To our Marines, I assure you that this administration will continue to boost the morale, efficiency, and the responsiveness of our uniformed personnel through modernization, capacity building, and other meritorious initiatives. Since 2018, we have been fast-tracking the acquisition of vessels, aircraft, trucks, drones, and other equipment as part of the more than 283 billion pesos worth of projects under the second horizon of the revised AAP modernization program.
We hope that by 2020, we would have capacitated the Marine Corps with the light armor system upgrade, squad rocket launchers, and force protection equipment in order to keep our forces at par with their foreign correspondents. I am also proud to announce that I will be handing the Glock pistols, Rock Island caliber 45, 50 caliber sniper rifles, and 5W VHF handheld radios and repeater systems in your operating units. It is my hope that through this advanced weaponry, you may efficiently protect our democratic institutions and uphold the rule of law. Together, let us safeguard our communities in pursuit of a more peaceful and secure nation. Umaasa talaga ako sa iyo. Not for me. I am not asking any loyalty. We remain, all of us, we remain loyal to the flag. And we should, under that flag is the written Constitution. We will follow the Constitution. And hindi tayo do not believe in itong mga revolutionary. Yan, an extreme na kung talaga ang Pilipino wala ng pag-asa. But kung may pag-asa pa, may kunting, there's a light at the end of the tunnel, we would continue to observe obedience to the Constitution. Ako naman sabi ko, lalo na yung nasugatan, do not be afraid. I will take care of you. And I will leave you, kung matapos na yan, yung lupa nila ninyo na malaki, hindi naman ninyo kailangan ganung kalaking lupa eh. So, Dominguez, by the way, yung